Hi, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Medyo madilim na itong video siguro, ewan ko lang kung ma-appreciate nyo yung lighting niya. Pero kailangan gumawa ako ng update dito sa mga RIR ko. Bumalik na kasi yung mataas na egg production nila. At saka yung shell ng itlog, tumibay ulit. Gumanda ulit yung size. At kung ano ang ginawa ko, panoorin ninyo para at least magkaroon kayo ng idea na hindi kailangang gagamit ng biniling calcium para lang mapatibay yung shell ng itlog or mapaganda yung production nila. Kahit na sinabi ko dun sa nakaraang video ko noon na titingnan ko dun sa online platform kung may mabibiling tingi-tinging mga limestone grits, ano? Pero ang totoo nun, wala akong nakita. Ang nakikita ko lang ay limestone powder na hindi ko naman gustong bilhin kasi nga yun yung immediate na nagagamit nila. Hindi pwedeng ma-reserve doon sa balon-balunan nila or doon sa gizzard nila. Meron naman akong mga durog na shell ng itlog na naiipon ko. Kaya yun yung sinagaan kong ilagay dyan sa pagkain nila every afternoon. Ang paglalagay ko between 2:30 to 3:30 ng hapon. Yung last meal na nila. Para nakaready na yun, nagagamitin nila sa pag-develop ng shell ng itlog pagkagabi. Tapos, di ba sabi ko doon sa nakaraang video na ititigil ko muna ang paglagay ng oregano. Plain water muna. So, sumunod na araw, naglagay ako ng malunggay. Tapos, naglagay din ako ng abo. Almost everyday ako naglalagay ng abo dyan sa lupa. So, yung abo, ang purpose nun ay para ma-absorb na rin yung mga tubig-tubig na kasi kung masyadong maraming iniinom ang mga manok, medyo may medyo basa yung ipot nila, di ba? So may moisture talaga yung lupa. So yun ang isang purpose niya. Pero ang purpose pa nun ay para makatulong doon sa pagtigas ng shell ng itlog. So ang ginamit ko ay durog na shell ng itlog, yung malunggay doon sa inumin nila, at saka yung abo. Kung babasahin ninyo yung nutrient content ng abo, yung firewood ash, yun yung abo na galing doon sa kalan, yung pinanggagatong. Kasi dito sa amin, nagagatong kami. Marami kasi kaming mga kahoy dyan na mga noon pa, no? Yung sinabi ko doon sa mga nakaraang video ko na mga kahoy-kahoy dyan. So yun yung pinanggagatong namin pagka magluluto para makatipid ng gas. Kasi di ba tumaas ang gas noon? So kailangan magtipid. So abo, daming abo. At iyon talagang sinasadya ko na huwag gumamit ng yung, alam nyo yung pangsindi, yung pansindi. Hindi ako gumagamit ng pansindi na yung may plastic. So walang halong walang halong chemical yung mga abo na yon. Plain na abo ng firewood. So yun yung inilalagay ko diyan para safe sila. Walang halong walang halong plastic na pinangsisilab nila. Kung babasahin niyo kasi, kung masipag ka lang mag-research, yung malunggay may calcium. Yung abo may calcium. Yung shell ng itlog, siyempre may calcium din yon, di ba? Nagtulong-tulong sila. Hindi lang yung shell ng itlog ang nagbigay ng calcium, kundi nakatulong din yung malunggay, abo, at nakatulong din yung panahon na medyo lumamig. Kasi yung init ng panahon nung nakaraan, halos hindi sila makakain, di ba? So kulang ang nutrients na nakukuha nila. So yung paglamig ng panahon, hindi naman yung malamig na malamig, pero kumpara doon sa mainit na panahon ng mga nakaraan, umulan kasi. Tapos, sunod-sunod na araw na umaambon, tapos hahangin paghapon, hindi man tutuloy yung ulan na malakas, meron yung ambon. Kasi affected pa rin yung lugar namin doon sa bagyong Doming noon. Yung, basta yung may mga, may mga ulan-ulan na sinasabi, no? Hindi man malakas ang ulan dito sa amin, at least nabawasan yung init na halos nakanganga sila maghapon. So nakatulong yon kasi nakakakain na sila doon sa dating kinakain nila. Yung nutrients na makukuha dapat nila mula doon sa feeds nila, nakukuha nila maghapon. Plus, nakatulong yung abo, malunggay, at saka yung shell ng itlog. Dahil may mga calcium yon, may phosphorus din yon. Hindi ko man kinumpute, no? Hindi ko man na-compute yon. Pero palagay ko na nabalanse yung phosphorus din at saka yung calcium na nandun. Dahil yung shell ng itlog, nakakatuwa naman kasi ilang araw na naobserbahan ko, nawala yung soft-shelled egg, nawala yung mga marurupok na shell ng itlog, at tumaas ang egg production,
gumanda ang size ng itlog. So masaya ang farmer pagka ganon, di ba? So hindi ako bumili ng yung liquid na calcium or yung basta yung binibiling calcium, hindi ako gumamit. Pero natulungan yung pagtaas ng production at saka yung pagganda ng size and yung strength ng shell ng itlog. So hanggang dito na lang, sana may natutunan na naman kayo dito sa video ito. At sana huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At salamat sa lahat ng mga sharer, yung mga subscriber ko, both old and new, yung mga hindi pa nakaka-subscribe. Sana mag-subscribe na kayo para lahat ng upload ko makikita ninyo agad-agad pag nag-upload ako. At sa mga hindi nag-i-skip ng ads, thank you very much. Malaking tulong yon sa channel ko. Sana pagpalain tayong lahat araw-araw at panatilihing masaya, masigla at malusog ang ating mga alagang manok.